3 taon na tayong magkasama. At nakita ko ang napakaraming litrato ng kasintahan ko kasama ang crush niya sa laptop niya. Abril 27, 2018. Ang unang date natin sa fried chicken. Mayo 7, 2019. Unang pelikula nating magkasama. Hunyo 20, 2020. Unang beses nating nag-hiking sa Bundokte. Setyembre 27, 2020. Aalis na ng bansa. Ang lalaking mahal ko. Mark. Isang honey jar. Winnie the Pooh. Ha, Nancy, honey jar ang profile photo mo. Dapat ba akong magpalitan ng Winnie the Pooh para mag-match ang icons natin? Ang childish naman yan. Kaya nagtagal siya sa labas para lang makasama siya. Paumanhin. Ang tinawagan ninyo ay... Paumanhin. Ang tinawagan ninyo ay hindi maaaring makontak. Bakit mo ako binabaan? Ano ba talaga ang ginagawa mo? Nancy, lulutuan kita mamayang gabi. Anong oras ka uwi? Nancy, uuwi ako ngayon. Susunduin mo ba ako? Nasaan ka na? Bakit hindi ka sumasagot? Ang sama ba ng luto ko? Sa Crimson Cave na lang, tayo. Mark, mag-dinner tayo. Sa Crimson Cave mamayang gabi. Ang ganda raw doon. Uulan ngayon, huwag mong kalimutan ang payong mo. Mark, uulan ngayon. Hintayin mo lang ako. Sa airport. Late na. Bakit hindi ka pa umuwi? Akala ko dati ayaw mo mag-text sa WhatsApp dahil reserved ka. Pero gusto mo lang talaga ng agarang reply mula sa iba. Jake, hindi ba pareho kayo ng high school? Ni Nancy, ano ang kwento nila ni Mark? Senior namin si Mark at kaibigan ni Nancy mula pagkabata. Balak ni Nancy mag-confess sa kanya pagkatapos ng college exams, pero bigla na lang pinadala abroad ng pamilya niya para magtrabaho. Oo nga, nagtrabaho siya sa isang Global 500 company, ang Dahl Group. CJ, next question. Alam mo ba kung bakit nag-decide si Nancy na makipag-date sa akin noon? Huwag kang magalit pag sinabi ko ha. Tsismis lang ito, pero baka gusto lang niyang kalimutan si Mark. At saka, medyo mukha kang katulad niya. So, Mag-o-overtime ako sa lab at hindi ako uwi ngayong gabi. Minahal at inalagaan kita sa loob ng 3 taon. Pambihira lang ba ako kapalit sa crush mo? Dad, nag-decide ako na sumali sa company sa palis next month. Ethan, pumayag ka na. Ikaw na ang magpatakbo ng company. Ang Dahl Group ay nangangailangan sa iyo. Balak ko mag-propose sa'yo sa 3rd anniversary natin. Pero sa halip, naging countdown para sa breakup natin. Ngayon, malugod nating tanggapin si Nancy upang magbigay ng talumpati sa ngalan ng mga bagong estudyante. sa wakas, nakita ko na rin si Nancy ng personal. Napakaganda niya. Narinig ko na marami siyang tagahanga. Sino kaya ang makakakuha ng malamig niyang puso? Sa tingin nyo ba, may pag-asa ako? Ikaw? Siya si Nancy, ang campus belle ng Ocean Uni. Mangarap ka. Jake, sa tingin mo ba, mapapasagot ko siya? Pare, naglalaro ka lang. Nancy. Nancy, mahal kita. Tara na. Nan. Magtatagumpay kaya ito? Sigurado ka bang magugustuhan niya ito? Siyempre,
Kakabili ko lang ng outfit na ito. Magtiwala ka sa akin. Heto, kunin mo ito. Makinig ka. Isang buong taon mo nang pinupursige si Nancy. Heto na ang ika-35 pagtatapat. Sana magtagumpay. Good luck. Nandito na siya. Sige na. Mark, Nancy, ikaw. kamukha mo siya. Sino? Mag-date kaya tayo? Ha? CJ. Oras na para magising. Mula sa panaginip. Nancy, hindi ko pinagsisisihan na minahal kita. Pero, oras na para magpatuloy ako. Bakit ka natulog sa sofa kagabi? Ay, nakatulog ako sa panonood ng ngayon. Ikaw, kumusta ka? Ngayon ka lang umuwi. Buong gabi akong nag-eksperimento. Nakakapagod. Ay, Hoy, kailan ka nagkaroon ng countdown calendar? May mahalagang mangyayari ba sa loob ng 30 araw? kaninang umaga ko lang nakuha to. May kailangan akong gawin sa loob ng 1 buwan. Kaya, kinuha ko to bilang pang-alaala araw-araw. Ganun ba? Tingnan mo iyang ngiting yan. Hindi mo yan nabigay sa akin dati. Sandali lang, lalabas ako. Kakauwi mo lang, di ba? Bakit hindi ka muna magpahinga? May biglaang nangyari ngayon. Pero Sabado ngayon, di ba dapat pupunta tayo sa Mount Lunar para manood ng sunset? Pasensya na, binigyan ako ng guro ko ng mga gawain ngayon. Hindi ako makakasama. Huwag kang malungkot, libre ako sa susunod na buwan. Pwede tayong pumunta noon. Sayang naman, aalis na ako ng bansa sa susunod na buwan. Dadalhan kita ng pineapple tarts mamaya. Magpahinga ka muna. Gusto kong pineapple tarts. Dadalhan kita ng pineapple tarts mamaya. Alam ko na. Kinuha mo lang pala yan. Para sa crush mo. Ethan, tingnan mo. Wow, Ethan, para sa'yo ang mga bulaklak na to. salamat. Tingnan mo, magkapareho tayo ng mga tasa. Mula ngayon, itong tasa ang gamitin mo sa pagsisipilyo. Panghalili lang pala ako. Ano? Ngayon, oras na para umalis ako. Nandito na ako. Hoy. Bakit parang may nawawala? Hoy. Bakit parang may nawala? Tinapon ko yung mga bagay na hindi na kailangan. Kanina, kung napansin mo, malalaman mo na marami sa mga gamit ko ay wala na, pero hindi mo napansin. Dahil ang nasa isip mo lang ay si Mark. Oo nga pala, alam mo ba kung saan ako makakakuha ng customized acrylic sand? Para kay Mark ulit. Acrylic sand, uso ngayon, mahirap maghanap ng taong makakagawa. Ganun ba? Pero, alam ko talaga kung paano gawin. Gusto mo ba gumawa ako para sa'yo? Ikaw? Anong problema? Wala lang. CJ, pwede mo ba gawin na may beer na kumakain ng honey? CJ, makukuha mo bukas. Salamat. Malaking tulong ito.
Nancy, lahat ng hiniling mo, ginawa ko. Pero, ito ang huling pagkakataon. Ang ganda. Ganon ba kasaya? Dahil para sa kanya? Ituring mo ito bilang huling pamamaalam ko sa'yo. Kumusta? Ethan, lasing si Nancy. Pwede mo siyang sunduin sa karaoke bar. Lasing siya. Pero hindi uminom si Nancy. CJ, malapit na ako. Hello. Ang tinawagan mo ay hindi makakausap. Hello. Ang tinawagan mo ay hindi makakausap. Subukan mo ulit mamaya. Hello. Ang tinawagan mo. Ako si Ethan. Ang boyfriend ni Nancy. Hoy, Ethan! Nandito ka na. Samahan mo kami. Oo, mag-inuman at mag-party tayo hanggang sa bumagsak tayo. Nancy, guysing na. Nandito na ang boyfriend mo. Nan, ikaw ang boyfriend ko. Ito pang alis ng hangover. Lasing siya. Uwi na tayo kapag nakarecover na siya. Mark? Ethan. Nagkamali ako. Akala ko ikaw siya. Alam ko. Uwi na tayo. Nancy, malamig sa labas. Bakit ka aalis agad? Nancy, laging busy ka. Isang beses lang tayo magkita sa isang taon. Tsaka, ngayon lang tayo ulit nagkita dahil kay Mark. Mag-enjoy tayo ngayon. Hindi ka pa pwedeng umalis. Oo, magsisimula na ang laro. Huwag kang aalis. Tara, Ethan. Umupo ka at sumama sa amin. Gawin nating masaya? Maglaro tayo ng spin the bottle. Kung kanino tumapat ang bote, kailangan magsabi ng sikreto. Sige. Ayos. Nancy, sa'yo unang tumapat ang bote. Magpapadali muna kami sa unang round. Ipakita mo kung sino ang nakapin sa taas ng chat mo. Hoy, ang dali naman ng tanong sa kanya. May boyfriend si Nancy. Sino pa ba ang pwedeng maging nakapin niya kundi siya? Kung alam nyo na, hindi na kailangang tingnan. Mag-move on na tayo. Sino nagsabing ang nakapin niya ay dapat boyfriend niya? Pwedeng ibang tao. Diana, tama na. Pakita mo sa amin. Tingnan natin kung si Ethan o ibang tao. Mark? Ang nakapin sa taas ng chat niya ay si Mark pala. Magpatuloy kayo. Kailangan kong gumamit ng banyo. Lasing ako, hindi patay. Bakit kayong dalawa? Sinadyang ipinihit ang bote sa akin. Para lang magtanong ng nakakaasiwa sa lahat. Nancy, alam ng lahat na matagal kang may gusto sa Mark. Nahihiya lang talaga kang aminin. Sinubukan lang naming tulungan ka. Oo. At saka, hindi alam ni Ethan na si Mark ang talagang gusto mo. Hindi yun fair sa kanya. Kapag lumabas ito, aatras siya. Pakiusap, asikasuhin mo ang sarili mong buhay at huwag kumilos para sa akin.
Kapag lumabas ito, aatras siya. Masyadong mahirap ang love triangle. May isang tao na dapat umalis. Hello. Mom, Ethan, handa na ba lahat sa dulo mo? Hindi ako makapaghintay para sa pagpunta mo sa Frank. Mom, handa na ako. Maaari akong umalis anumang oras. Aalis? Ethan, saan ka pupunta? Ethan, saan ka pupunta? Wala lang. May work trip ako para sa internship ko sa Makalawa. Ah, Hindi ako makapaniwala na nagsinungaling ako sa kanya. Hindi dapat ako mag-guilty. Ang gusto ko lang ngayon ay mapanatili ang dignidad ko at hindi maging isang sawing-sawi na tinalikuran. Ethan, pagod na ako. Uwi na tayo. CJ. Tara na. Nancy! Nakalimutan mo ang phone mo. Ang kalat-kalat mo pa rin. Salamat. Ethan, bakit hindi tayo magpalitan ng contact info para makontak kita kung sakaling malasing ulit si Nancy? Anong problema? Galit ka pa rin ba sa nangyari? Hoy, Nancy, hindi ba masyadong mababaw ang boyfriend mo? Hindi tulad ko. Mula ngayon, hindi mo na kailangang mag-stalk sa akin. Pwede mo nang tingnan ng hayagan ang profile ko. Hoy! Nancy, narinig mo na ba ang salitang simp? Ano? Paalam. Aw. Af! Af! Ano nang problema kay Mark? Isang simp. Natalo ako nang malaman ng kalaban ko na nag-stalk ako sa profile niya. Alam kong talo na talaga ako. Ethan, pinagpin ko ang chat ni Mark sa WhatsApp. Noong high school pa. Nakalimutan ko lang palitan. Okay. Ang dami mong ininom ngayon. Magpahinga ka na. Aalis ka ba ngayon? Hindi ba't gusto mo palaging makahabol sa sunset? Paulit-ulit na lang umuulan. Sa ibang araw na lang tayo pumunta. Pumunta kaya tayo. Sa isang escape room. Ngayon, Nang aaya ka sa akin. ano nang problema? Ayaw mo ba ng date? Hindi pa siya nang aya sa akin sa nakaraang 3 taon. CJ, magandang subukan ito bago ako umalis. CJ. Hoy, kayong dalawa. Anniversary natin ngayon. May discount ang mga magkarelasyong magpapakuha ng litrato. Gusto nyo bang magpalitrato? Ngayon ko lang naisip na hindi pa tayo nagkakaroon ng litrato ng magkasama. Nga, samantala. Marami kang litrato kasama siya. Magpalitrato tayo. Magiging alala ito para sa ating 3 taong pagsasama. Okay. Handa na ba kayong dalawa? Ngiti yan. 3. Sandali, nahuhuli na ako. Sandali. Nancy, ang laki ng pagkakataon. Nandito ka rin pala. Ah, nandito rin pala yung boyfriend mo. Mark, nandito ka rin ba? Para sa escape room? Anniversary nila ngayon. Inimbita ko yung senior ko dito. Akala ko lang siya kanina. Sino bang senior yun? Kilala ko ba siya? Bakit mo agad siya inimbita? Si Jasmine.
Nagbigay siya sa akin ng language lessons noong internship ko sa doll group. Huwag kang basta-basta mag-aaya. Sa susunod, nag-aalala ako sa'yo. Si, Ngayon ko lang siya nakita na nagsiselos ng ganito. Kung ako yung nasa kalagayan mo, baka hindi siya mag-aalala. Kung magluloko ako, ha? Na-stand up ako. Hindi makakapunta si Jasmine. Kita mo, sabi ko sa'yo huwag kang basta-basta mag-aaya. Okay lang, sabay na tayong maglaro. Okay lang sa akin. Ano naman? Yung boyfriend mo? Pero, sigurado akong hindi ka ganong kaselan. Di ba? okay lang. Sabay na tayong maglaro. Mas masaya kapag marami. Astig. Tingnan ko kung anong theme ang pipiliin natin. Hoy, ito na lang. Couples Adventure. Ano sa tingin mo? May discount ang mga couple kapag nagpicture. Totoo ba yan? Siyempre. Si, Hoy, kunin mo yung litrato namin. Hoy, kuhaan mo kami ng litrato. Mark, ano nang ginagawa mo? Huwag kang mag-alala. Nagbibiro lang ako. Mag-relax ka. Narito tayo. Para mag-enjoy. Sige, hindi na ako magloloko. Ayaw kong magalit ang mga simp. lahat, narito na tayo. Sana maging maganda ang resulta. Ah, Nancy, nabalitaan ko na nakakatakot ang tema nito. Mark, natatakot ka ba sa multo? Ah! Ah! Oh gosh! Oh, Huwag kang mag-alala, nandito ako para sa'yo. ah! Nasa harap na ang exit. Kailangan mong magbigay ng halik para makuha ang susi. Congratulations, nakapasa kayo. Ang isa na hindi nagbigay ng tunay na halik ng pag-ibig ay tatambangan ng mas maraming monster. Hindi pwede! Natatakot ako! Gusto kong umalis! Hoy, pwede mo ba tulungan ako dito? Hoy, huwag mong istorbohin ang iba, ako na ang gagawa. Hoy, huwag kang mang-abala sa iba, ako na ang bahala. Nancy, ikaw talaga ang galing mo. Anong lakas ng loob mong halikan? Ang crush mo nang harapan pa ako. Para bang wala lang ako. Sa'yo, Magaling, pumasa ka. Mark, umalis ka na kung takot ka sa multo. Ethan, takot si Mark. Baka masyado siyang matakot. Tara na. paano yan? Iwan mo na lang ako. Mali ako. Hindi lang ako extra. Wala ako. Kumpara sa crush niya. Nagulat ako ng sobra. Pero Nancy, masyado kang nagmadali kanina. Alam kong nag-aalala ka sa akin. Pero hindi mo lang kiss ako sa harap ng boyfriend mo. Siguradong magkakamali siya ng intindi. Ako. Hindi ako nag-iisip ng malinaw noon. Pero paano makukumpleto ni Ethan ang task sa kanyang sarili? Sa tingin mo, kiss niya ang babae? Hindi siya. Sigurado ka ba talaga? Nancy, pinagkakatiwalaan mo siya ng ganito? Sobrang gusto niya ako. Tanging ako lang ang nakikita niya. Oh, alam mo pala. Alam mo kung gaano kalalim ang pag-aalaga ko. Sa'yo. Kaya ba ito ang dahilan? Binabaliwala mo ako.
Ethan, paano ka nakalabas? Talagang kiss mo ang isang babae. Simple lang. Tumigil lang sa game at bubuksan ng staff ang door. Ano? Yun lang? Kaya kami. Pasensya, Mark. Nag-aalala lang talaga ako sa iyo. Oh, okay lang sa akin. Ang kinaalala ko ay Ethan. Ethan, kiss ako ni Nancy. Pero please, wag mong intindihan ng mali. Naglalaro kami ng bahay-bahayan at kiss each other noon palagi noong bata kami. Pero, ang lips niya ay sobrang soft. Ethan, anong ginagawa mo? Hindi mo ba napapansin na iniinis niya ako? Laro lang yan. Kumalma ka nga. Nancy, niloloko mo ba ako? Hinahalikan mo siya sa harap ko. At ngayon, ipinagmamalaki niya. Dapat ba akong kumalma at hayaan na lang ito? Sinusubukan lang ni Mark na aliwin ka. Kilala ko siya nang mas mabuti kaysa sayo. Tigilan mo ang pag-aakala ng masama tungkol sa kanya. Kalimutan mo na, Nancy. Sa totoo lang, ang boyfriend mo ay talagang walang utang na loob. Nagtiwala ka ba sa kanya? O sa akin? Ethan, pwede ba na tumigil ka sa paggulo? Nancy, nasa panig ka ba niya o sa akin ngayon? CJ, naiintindihan ko na. Ano ba ang inaasahan ko? Siyempre, palagi niya siyang kakampihan. Sa huli, pampalit lang ako. Ethan! Ang sakit! Nancy, Mark, okay ka lang ba? nagdurugo ako. Magiging okay ka. Mark, hindi ganyan si Ethan palagi. Papagsorihin ko siya mamaya. Okay lang, Nancy. Ayoko lang na nasasaktan ka. Sa totoo lang, paano hindi magtiwala si Ethan sa'yo bilang kanyang girlfriend? Kung kaya niya akong saktan, ano ang pipigil sa kanya? Nasaktan ka balang araw. Sige, huwag kang malungkot. Kumain tayo, okay? Mahilig ka sa BBQ. Tara na. Mark, baka sa susunod na lang. Ikaw. Ethan, huwag kang magalit. Pangako, hindi ko na ulitin. Hoy, gutom ka na siguro. Kumain tayo. Tara na. Oy, tawagan mo ang ospital at magpa-reserve ka ng kama. Sabihin mo, na nabali ang binti ko. Ang ganda ng restaurant na ito. Napaka-romantiko. Matagal ko na gustong pumunta rito. Ethan, gusto mo ba sa palis? Pupunta ako roon sa lalong madaling panahon. Ito ba ang sorpresa na inihanda mo para sa akin? Alam mo sigurong mahal ko ang palis, kaya dadalhin mo ako roon. Para sa graduation trip ko, di ba? Plano ko talagang dalhin ka roon at ipakilala ka sa mga magulang ko. Pero, Hello, Nancy, na-aksidente ako. Ethan, sobrang pasensya na. May nangyari, kailangan kong umalis. Okay ka lang bang kumain mag-isa? Minsan sinabi niya sa akin na kung kailangan ko siya, hahayaan niya ang lahat para mapiling kasama ko. ang pag-ibig talaga ay napaka hindi patas. Kahit gaano pa kalaki ang ibigay mo, baka hindi mo makuha ang kapalit. Hello. Ethan, nagpaalam lang si Nancy ng ilang araw, pero ayaw niyang sabihin kung bakit. May nangyari ba? Ano pa ba? Umalis lang siya para makita ang crush niya. E. Smith. Nasaktan ng isang malapit niyang kaibigan at nasa ospital. Ah, ganun ba? Ngayon ang huling araw para magparehistro sa internship ng Dahl Group. Matagal nang gusto ni Nancy ang pagkakataong ito. Pwede mo ba siyang tanungin kung makakapunta siya para kumpletuhin ang form? Sage E. Smith, sasabihin ko sa kanya. Hello.
Hoy, Ethan. Kailan ka babalik? Ethan, hindi pa ako makakabalik. Nancy, napakapait ng gamot. Pwede mo ba akong pakainin? Pasensya na. Hindi pa ako makakauwi ngayon. Nancy, mapait ang gamot. Pwede bang pakainin mo ako? Mark, tumigil ka nga sa pagiging matigas ang ulo. Inumin mo na lang. Nancy, gusto ko ang paraan ng pagpapakain mo sa akin. Hello, Ethan. Hindi ako makakauwi ngayon. Si Mark ba yan? Si Mark ay naaksidente. Malala ba? Aray, Gusto siyang i-admit ng doktor para mas maobserbahan. Masakit na masakit ngayon si Mark. Ayaw niya ng karayom at gamot at hindi siya makakain o makatulog ng maayos. Kailangan niya ng kasama sa tabi niya. Naaksidente siya dahil wala ako. Nang ihatid siya noong araw na iyon. Sobrang sama ng loob ko tungkol doon. Kaya magsasama muna kami ng ilang araw. Ikaw, wag mo sanang isipin. Ganito ba kalala ang pagkabulag mo? Sa pag-ibig? Malinaw na, panggap lang ito. Pasensya na, Ethan. Nagpaalala ako sa'yo. Kapag gumaling na si Mark, babalik ako sa'yo. CJ, gusto ko lang sabihin na, tumawag kanina si Kimon Smith. Sabi niya, ngayon ang huling araw para mag-apply. Sa internship ng Doll Group, pumunta ka at punan mo ang form, kapag may oras ka. Kalimutan mo na yan. Kailangan ni Mark ng kasama sa tabi niya. Sa mga susunod na araw. Baka sa susunod na lang. CJ, ang galing mo talaga. Handang-handa kang. Isakripisyo ang kinabukasan mo para sa kanya o baka naman. Sadyang sabi kang sumali sa internship ng Doll Group dahil kay Mark. Ngayong bumalik na siya. Hindi ka na nagmamadaling umalis. Nancy, aalis na ako, ngayon. Ha? Saan napunta ang lahat? Inalis ko ang ilang gamit. Kung may makapukaw ng atensyon mo, bilhin mo na. CJ. Bakit ang aga-aga mo pang bumalik? Hindi ba't kasama mo dapat si Mark? Nakalimutan mo ba kung anong araw ngayon? Kaarawan mo ngayon. Naalala mo pa? Siyempre naman, may dala akong pastel na mangga para sa'yo. Umupo tayo. Naalala mo ba kung ano pa ang araw ngayon? Ano? Ngayon din ay anniversary natin. Huwag na lang. Maghiling ka. CJ, hayaan mong malasap ko. Ang huling gabi nating magkasama. Bago ako umalis. Nais kong, si Nancy at ang kanyang kapareha ay magkasamang habang buhay. Anong klaseng hiling iyon? Hindi ba tayo magkasama na? Hoy, Matt Kent. Ano? Ayaw na namang uminom ng gamot ni Mark. Sige, puntahan mo. Titingnan ko siya at babalik ka agad. Huwag kang mag-alala, Matt Kent. Pupunta na ako dyan. Nancy, aalis na ako ngayong araw. Huwag kang mag-alala, Matt Kent. Papunta na ako dyan. Nancy, aalis na ako ngayon. Ano? Hindi ko narinig. Sabi ko, ingat ka. CJ. Hoy, Matt Kent. Huwag kang mag-alala, Matt Kent. Papunta na ako. Nancy, allergic pala ako sa mangga. Sa totoo lang, huling araw na natin ito na magkasama. Maligayang kaarawan. Mula ngayon, magiging kaarawan ko na lang.
nandito na ang pagkain. Tikman mo. Subukan mo ito. Ito rin. Ethan, pasensya na, uuwi na ako ngayon. Nakatulog na rin si Mark, sa wakas. Hindi ba ako pinapansin? Siguro galit na naman siya. Huwag mo nang isipin yon. Bibili ako ng fried rice para sa'yo. Hoy, pabili nga ng isang bowl ng fried rice, na walang sili. Ethan, natutulog na ba siya? Bakit parang walang tao sa bahay? Ethan, nandito ka ba sa bahay? Ethan? Wala na siya. Ethan, hayop ka. Ang init talaga ng ulo mo. Binaba niya ako. Ethan, nasaan ka? Kung magpapatuloy ka sa ganito, magagalit talaga ako. Ethan, hindi ba medyo matanda ka na para sa ganitong kalokohan? Tigilan mo na yan at umuwi ka. Ethan, walang anuman sa pagitan ni Mark at ako. Bakit lagi kang nag-iisip ng masyado? Ethan, tigilan mo, magagalit talaga ako kung hindi mo ako sasagot. Nancy, tayo na. Ethan. Hindi pwede. Hindi ito totoo. Ethan. Hindi siya makikipag-break sa akin. Hello, ang numero na tinawag mo ay hindi maabot. Pinatay niya ang phone niya. Block pa ako niya sa WhatsApp. Ethan. Jake, alam mo ba kung nasaan si Ethan? Nancy, anong ginagawa mo dito? Nasaan si Ethan? Sabihin mo bumaba siya. Hindi ba yan ang campus bell natin?
Bakit siya nandito? Oo, nagkandaloko-loko rin siya. Pwede mo ba tawagan si Ethan para bumaba? Kailangan ko makausap siya. Wala si Ethan dito. Hindi mo ba alam na aalis siya ngayong gabi? Ano? Saan siya pupunta? Siya, mag-a-abroad. Ano? Mag-a-abroad? Oo, siya. Pupunta siya sa paalis. Anong nangyayari? Na-break ba ang campus bell? Umalis, umalis. Tigilan mo yan. Tara na. Ethan. Sagot mo ang phone. Ethan. Ang numero na tinawag mo. Ay hindi available. Ethan, gago ka. Paano mo ako makikipag-break? Sagot. Ethan, gago ka. Sagot mo na. Sagot. Sige na. Sagot mo ako. Ethan, gago ka. Hindi mo lang basta makikipag-break sa akin. Mark, gusto kong pumunta sa palis. Tatay, nanay, nandito na ako. Nandito na si G. Gray. Nauwi na si G. Gray. Bumalik na si G. Gray. Nauwi na si G. Gray. Maligayang pag-uwi, G. Gray. Maligayang pag-uwi, G. Gray. Maligayang pagbabalik, G. Gray. Ay, naku. Nanay, Anak ko. Ethan, nandito ka na sa wakas. Bilis. Tingnan ko nga ng mabuti. Ay, anak? Pumayat ka. Pasok na tayo. Pagod ka siguro sa mahabang biyahe. Magkuwentuhan na lang tayo sa loob. Ethan, ginawa ko ang paborito mo, ang nilagang baka, ngayong gabi. nanay, hindi mo alam kung gaano ko ito namimiss. Dahan-dahan. Marami pa, anak. Haha. Ethan, tuloy-tuloy ang tawag ni Nancy at pagtitext sa iyo. Habang nasa shower ka, sino ba siya? Kumain ka na, at huwag kang makialam. Ma, pa. Ex-girlfriend ko si Nancy. 3 taon kaming nag-date, pero naghiwalay lang kami. Buti nga. Binumbahan ka niya ng mga mensahe, pero wala namang basahin doon. Kung tatanungin mo ako, hindi siya karapat-dapat sa anak kong mahal. Oh. Huwag mo siyang hayaang sirain ang mood mo. Magpahinga ka muna at linisin mo muna ang isip mo. Pa, break up lang to. Hindi naman ganun kalaki. Balak ko na magtrabaho na bukas at pag-aralan ang negosyo para maako ko na agad ang kumpanya at makapagpahinga na kayong dalawa. Haha. Anak ko talaga, sobang sipag mo. Aayusin ko ang malaking opisina para sa'yo. Bukas. Hindi na kailangan. Pa, hindi mo na kailangan gawin yon. Gusto kong magsimula. Mula sa wala. Magsimula mula sa wala? Ah, pero, hindi ka ba mapapagod ng husto? Ma, gusto kong gawin ito ng tama at magtayo ng matibay na pundasyon para makaya kong pamahalaan ang kumpanya ng may kumpiyansa. Anak ko ka talaga. Para kang ako noong bata pa ako. Sinusuportahan kita. Naku, kain na tayo, kumain muna tayo, usapang trabaho, mamaya na. Ito, ma.
Ano yon? Ethan, ako to. Sinagot mo rin ang tawag ko. Nancy, Ethan, nasaan ka? Gusto kitang makita. marami akong naisip. Hindi tayo bagay. Maghiwalay na tayo ng maayos. Ethan, iniwan mo ko, nang walang dahilan. Sa tingin mo patas yon? Ano sa tingin mo ang patas? Mag-usap tayo ng harapan. Nancy, desidido na ako. Hindi. Kailangan kitang makita. Bigay mo sa akin address mo. Pupuntahan kita. Nasa ibang bansa ako. Hindi tayo pwedeng magkita. Alam kong nasa palis ka. Nandito rin ako. Ano? Nasa palis ka rin? At hindi ako aalis. Hanggat hindi mo ipinapaliwanag. Nancy, walang saysay kung magkita tayo. Impossible. Ikaw ang nanligaw sa akin. Bakit mo ko itinataboy ngayon? Ethan, paano ka naging ganun kasama? Wala akong pakialam. Kailangan nating mag-usap ng harapan. Nancy, tapos na. Pakiusap, huwag mo na akong gambalain. Nancy, tigilan mo na ang pag-iyak. Masakit sa aking makita kang umiiyak. Bastos si Ethan. Kalimutan mo na siya. Sige? Hindi. Hindi naman ganun kasama si Ethan. Kailangan lang niya akong makita. Kapag nagkita kami, sigurado ako. Hindi niya ko iiwan. Ay, naku. Nancy, tutulungan kitang hanapin si Ethan. Pero hindi yon madali. Di ba sabi mo gusto mo talagang pumunta sa doll group? Ba't di na lang? Samahan kita sa opisina bukas. Para makapag-isip-isip ka, baka sakaling gumaan ang pakiramdam mo. CJ, salamat, Mark. Walang problema. Mark, pumili na ako ng isusuot para sa pagpunta bukas. Nancy, isa ito sa Global 500, doll group. Wow, mamamatay na ako ng masaya dahil nakapasok ako sa doll group. Yeah. Mark, ang galing mo. Hindi ako makapaniwala na dinala mo kami lahat dito. Ano nga ba ang kasabihan? Para makuha ang babae, dapat una mong panalunan ang mga kaibigan niya. Oh, talagang napanalunan mo kami. Nancy, tingnan mo kung gaano kagaling ang Mark. Sige na. Tama na. Nagkakasiyahan lang si Nancy. Oh, Mark, ipakita mo sa amin ang lugar. Si Nancy, bahala kami. Oh, Mr. Hall. Nakabalik ka. Haha. Oo. Dinala ko ang ilang mga kaibigan para bisitahin ang kumpanya. Wow! Tingnan ang disenyo at ang ambiyanse. Napaka-classy at elegant. Kaya nga parte ito ng Global 500. Napakaganda nito. Wow! Tingnan ang mga ilaw at mga halaman dito. Sumpa ko, ang hangin mas presko dito. Nancy, sumisikat ako sa doll group. Gusto ng lahat ng mga boss ko ako. Hindi ba lagi mong sinasabi gusto mong magtrabaho dito kasama ako? Sabihin mo lang. At ililipat ko ka dito para magtrabaho agad. Nancy, maganda ito. Hindi ba lagi mong pangarap na magtrabaho kasama si Mark? Kung sino mang lalaki makakapasok sa akin sa Global 500, magkakaroon ako ng mga anak niya agad. Gusto kong magtrabaho dito. Pero ano? Huwag kang mag-alala, Nancy. Sabihin mo lang sa akin ang mga problema mo. Ako, ang pinakamalakas mong suporta dito. Well, pumunta ako sa palis para lang hanapin si Ethan. Wala ako sa mood para sa ibang bagay bago ko sila makita. Nancy, bakit Ethan pa ang iniisip mo? Siya lang ay isang walang pera na loser. Tingnan mo si Mark. Siya ang tunay na magaling. Hindi man lang malapit si Ethan sa kanya. Oo, Nancy. Bakit hindi mo sabihin sa Mark ngayon? Sabihin mo sa kanya ang nararamdaman mo. Samantalahin ang pagkakataon para sa mas magandang kinabukasan. Sige na, huwag kang magdalawang isip. Hindi ba matagal na gusto mo si Mark? Mark, dati gusto ko talaga siya. Pero Ethan? Ethan. Ethan, ano nang ginagawa mo rito? Dito ako nagtatrabaho. Ano? Nagtatrabaho ka sa doll group? Ano ng problema? Nakagambala ba ako sa pag-amin mo sa crush mo? Pasensya na. Hindi yun. Oo.
Nakagambala ka sa pag-amin ni Nancy kay Mark. Ethan, kahit nagtatrabaho ka sa Dal Group at nagdadala-dala ng malaking tumpok ng papel, errand boy ka pa rin. Baka outsourced siya. Naalala ko na. Ang kumpanya namin ay maraming outsourced na staff. Wala silang ambag at nandito lang sila para matuto. Ethan, inuutusan kita na humingi ng tawad kay Nancy ngayon. Humihingi ng tawad? Para saan? Ang katulad mo ay hindi karapat-dapat kay Nancy. Anong kapal ng mukha mong makipaghiwalay sa kanya? Kahit nahiwalayan man yan, si Nancy ang dapat ang makipaghiwalay sa'yo. Humingi ka ng tawad ngayon. Narinig mo ba ako? Tama na yan. Pakiusap, huwag kang makialam sa aming mga usapan. Ethan, sumama ka sa akin. Kailangan kong kausapin ka. Nancy, ayos ka lang ba? Bakit mo pa siya pinagtatanggol matapos ang lahat ng ginawa niya? Nancy, ako na ang bahala dito. Kung mang-aapi man sa'yo si Ethan, pananagutan niya. Ethan, dahil napakawalang hiya mo, wag mo na akong sisihin. Inuutusan kita na lumuhod at humingi ng tawad kay Nancy ngayon. Kung hindi, magdudusa ka. Gusto mong lumuhod ako? Bakit ako dapat? Gusto mo lumuhod ako? Bakit ako? Bakit ka? Dahil ako ang department manager. Kaya kong tanggalin ng isang temporary worker na tulad mo sa isang salita lang, alam mo? Isang simpleng department manager. Naakala mo kung sino ka na. Ha, ang galing. Ethan, talagang hindi ko maintindihan. Sino ba ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para maging ganyan kakaastig? Ang pagpasok mo lang sa Dal Group ay ang pinakamalaking swerte na makukuha mo. Kaya, paano ka nangahas na maging ganyan kakaastig? Oo, mas mataas ang posisyon ni Mark kaysa sayo. Paano ka nangahas na hamunin siya? Mukhang gusto mo ng problema. Ethan, mabait na si Mark sa paghingi lang sa'yo na lumuhod at humingi ng tawad. Huwag kang walang utang na loob. Tama na. Hindi sinasadya ni Ethan na magalit ka. Huwag mo siyang tanggalin. Nancy, huwag kang makialam. Kung si Ethan ay hindi luluhod at hihingi ng tawad, siya ang magkakagulo sa sistema ng kumpanya. Nakikita mo ba ang mga guard sa likod mo? Kapag nag-utos ako, gugulpihin ka nila at itatapon ka sa labas bago ka pa matanggal. Narinig mo ba yon? Lumuhod ka at humingi ng tawad. Gawin mo na. Sino ang nagpapaluhod sa anak ko? Sino ang nangahas na magpaluhod sa anak ko? Sino ang may kapal ng mukhang magpapaluhod sa anak ko? Ginoong Mike Gray, ano ba ang sinabi mo? Anak mo si Ethan? Ano? Si Ethan pala? Ang tagapagmana ng Dal Group? Ano? Anak pala ni Ginoong Mike si Ethan? Ethan, totoo ba yan? Ikaw pala si Ginoong Gray. Si Ethan si Ginoong Gray? Tangina, wala na. Oh, Ginoong Gray Sr. Nagsasaya lang po kami ni Ginoong Gray. Biro lang yon. Biro? Mukhang ginawa mong bahay ang kumpanya, Gusto mo lang ang gusto mo. Ang yabang mo. Haha, Ginoong Gray Sr., hindi po yun totoo. Nagkakamali lang po. Sa totoo lang po, malapit po ako. Kay Ginoong Gray, pwede niyo pong tanungin siya mismo. Nagsama pa nga po kami sa escape room. Tama po ba, Ginoong Gray? Hehe, Ginoong Gray Sr., masyado lang po akong komportable sa kanya dahil matagal na po kaming magkakilala. Pero naiintindihan ko po na, sayang, hindi po dapat yon. Paumanhin. Hihingi ako ng tawad kay Ginoong Gray ngayon, haha, okay? Hindi ba't narinig kong sabi mo kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad, ha? Ginoong Gray Sr., ito. Imposible. Kailangan lumuhod si Mark at humingi ng tawad kay Ethan? Siyempre, si Ethan, ang anak ng chairman. O CJ, hindi na kailangan yan. Sigurado ka ba diyan? Gray, ako ay pansamantalang trabahador lang dito. Hindi naman natin kailangan. Idamay pa ang iba dito. Ano? Sandali, Mr. Gray Sr. Anak mo siya, di ba? Hindi ko siya anak. Pero hindi ba't sinabi mo lang na anak mo siya? Nagkamali ako, okay? Buisit, Ethan! Bakit hindi ka nagsalita kanina pa? Anak man siya o hindi,
Ang isang manager sa antas mo dapat maging ehemplo. Sa halip na manlait ng iba, ang mga ginawa mo ay malubhang nakasira sa imahe ng kumpanya. Dapat kang tanggalin. Mr. Gray Sr., nagkamali po ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon, Mr. Gray Sr. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Hihe. Humingi ka ng tawad sa empleyadong inapi mo. Kung hindi ka niya patatawarin, matatanggal ka. Huwag! Huwag po, Mr. Gray Sr. Ako, hihingi ako ng tawad. Paumanhin. Napaka-insinsero naman yan. Matatanggal ka na. Ethan, patawarin mo ako! Nagkamali ako! Patawarin mo ako. Ethan, hindi sinasadya ni Mark. Yan, ipinaglalaban lang niya ang tama. Bagamat hindi perpekto ang paraan niya. Mabuti naman ang intensyon niya. Patawarin mo na siya. Grayer, kalimutan na lang natin ito. O sige, mga kasama. Magtrabaho na kayo. Maging aral ito sa inyo. Huwag nang maulit ito. Hehe. Salamat po, Mr. Gray Sr. Salamat po! Magbabago talaga ako. Ingat. Mark, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Bakit naman hindi? Mr. Gray Sr. ay nagpapahalaga sa akin, kaya nga mahigpit siya sa akin. Ang nangyari ngayon ay para lang maging ehemplo sa iba. Hindi ko alam na si Mr. Gray Sr. ay nagpapahalaga sa iyo ng ganito. Mark, ang galing mo. Ethan, swerte mo. At dumaan si Mr. Gray Sr. ngayon. Hintayin mo lang. At makikita mo. Tama na. Mark, hayaan na natin yan. Ayokong may iba pang manghimasok sa ating mga usapan. Ethan, humanap tayo ng tahimik na lugar para maglinawan tayo. Hoy, sandali lang. Ano ang gusto mong pag-usapan? Bakit mo ako iniwan? May nagawa ba akong mali? Hindi ba normal lang ang maghiwalay kapag nawala ang feelings? Nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling. Alam ko talaga kung sino ang gusto ko at hindi. Hindi katulad mo. Hindi katulad ko. Nancy, alam ko na may iba kang mahal. Akala ko, mapapasunod kita kung magsisikap ako. Pero pagbalik ni Mark, hindi mo na ako mahal. Kahit anong pilit ko, kung walang feelings, hindi magbabago. Kahit anong tagal, pagod na ako. Hindi ko na kaya. Hindi, Ethan. Hindi ganun. Tama ka. Sa simula, ginamit ko lang para makalimot sa Mark. Pero habang tumatagal, ang ating samahan, lalo kong naramdaman na mahal kita. Hindi yun pagmamahal. Nancy, hindi mo lang matanggap na iniwan ka ng isang simp na palaging sumusunod sa gusto mo. Hindi, Ethan. Mali ang pagkakaintindi mo. Naiintindihan ko. Dahil kay Mark, iniwan mo ako. Dahil naiinggit ka sa Mark. Pero, ang inggit mo ay patunay na mahal mo pa ako. Ano pa ang dapat kong sabihin para maintindihan mo? Kung ihihiwalay ko ang Mark, babalikan mo ba ako? Nancy, hindi ito. Bigla ang desisyon, ang pagmamahal natin ay matagal nang nasira. At hindi na maayos, tapos na ang lahat sa atin. Nais ko ang lahat ng maganda para sa'yo. Ethan, huwag kang umalis. Nancy, nasabi ko na ang lahat. Hindi na maibabalik. Ang dati. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na hindi mo na ako mahal. Nancy, ito na. Ang unang beses na ikaw ang unang humalik. At ito na rin ang huli. Walang kwenta ang pagmamahal na huli na. Wala na akong nararamdaman. Para sa'yo. Tatlong taon na tayong magkasama. Kaya mo bang bitawan lang ng ganun? 3 taon. CJ, tanungin kita. Nancy, meron ba tayong kahit isang litrato na magkasama sa buong relasyon natin? Sabi mo ayaw mo sa mga litrato. Pero libo-libo kang meron kasama si Mark. Ethan, Itanong ko ulit sa'yo. Alam mo lahat ng gusto ni Mark. Binibilhan mo siya ng pineapple tart at alam mo pa kung paano gawin. Ang paborito niyang acrylic sand. Pero alam mo ba na
Allergic ako sa mangga. Ethan, Tatanungin kita ulit. Sabi mo may nararamdaman ka para sa akin, tapos ang tapang mong, halikan si Mark sa harap ko. Totoo nga ang kasabihan. Ang nagmamahal ng walang kapalit, sa huli ay walang matatanggap. tama na, Ethan. Kasalanan ko. Alam kong kasalanan ko. Pasensya na. Hindi ko kailangan ang paumanhin mo. Nancy, lahat ng pagsisikap at paghihintay ko, sa 3 taong ito ay naging isang biro simula nang dumating si Mark. Palagi mo lang akong tiningnan bilang kapalit ni Mark, pero hindi ako kapalit ng sinuman. Ako si Ethan. Ang nag-iisang Ethan. Ethan, alam kong kasalanan ko. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataong ayusin ito? Nancy, pagod na ako. Dahil 4 na taon, kitang nagustuhan. Pakiusap, hayaan mo na ako. Ethan, pakiusap. Kasalanan ko. Ako ang nagkamali. Ethan, sa nakaraang 3 taon, paulit-ulit mo akong binigyan ng pagkakataon. Habang ako'y nagwalang bahala. Ako ang sumira sa kaligayahan natin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. At ako'y hahawak sa iyo ng mahigpit. At pahahalagahan ka ng nararapat. Anak, okay lang yan kung ayaw mong dumalo sa anniversary event ng Ocean Uni. Maaaring maging awkward ang makita ang ex mo, after all. Huwag kang mag-alala, Tay. Naka-move on na ako. Sa loob ng 2 taong ito. Kailangan umusad ang buhay, di ba? Naka-move on ka nga ba talaga? Eh bakit single ka pa rin? Sa nakalipas na 2 taon, Tay, ang tadhana ay di mo mapipilit. Darating yan. Sa tamang panahon. sige, ikaw na ang mamamahala sa negosyo sa lalong madaling panahon. Kaya naniniwala akong ang tadhana mo ay malapit ng kumatok. Ay, naku. Hello, Ginoong Gray Sr. Hello, Ginoo. Narito ka na rin. Inaantay na kita. Ikinagagalak kitang makilala ang iyong maluwag na donasyon para makapagpatayo ng state-of-the-art na lab para sa ating universidad. Ay nagbigay ng maraming oportunidad para sa mga talento upang umunlad. Sa ngalan ng institusyon, maraming salamat. Ginoo, huwag naman po. Ako dapat ang nagpapasalamat sa inyo. Dahil pinalaki ninyo ang aking anak ng mabuti. Hey, Ethan. Kaya, ikaw pala ang tagapagmana ng DAL Group. Napakababa mo ng loob. Hindi ko inaasahan yan. Plano kong iparepresent kay Ethan ang kumpanya at magbigay ng talumpati. Oh, siyempre. Hindi, Tay. Nais kong magbigay ng talumpati bilang isang outstanding student. Doon ako talaga nababagay. Yan ang anak ko. Magaling. Ikot-ikot ka muna sa universidad. May meeting akong aatendan. Sasamahan kita pagkatapos. Dalawang taon na pala. Walang nagbago. Ethan, Ikaw, ako si Paige. Nagsulat ako sa'yo ng 100 love letter nung high school. Hindi mo ba ako naaalala? ikaw pala. Ang tagal na nun, hindi kita nakilala. Naging mas maganda na ba ako? Nagsulat ako sa'yo ng 100 love letter at isa lang ang sinagot mo yung huli. Naalala mo pa ba ang sinabi mo noon? Sabi mo kung makakapasok ako sa Ocean Uni ng may excellent grades, magiging boyfriend mo ako. Yeah, may girlfriend ka na ba ngayon? Wala. Ayos yan. Girlfriend mo na ako ngayon. Ang galing naman. Girlfriend mo na ako ngayon.
PJ, nagkamali ka ng intindi. Sinabi ko lang yon para mag-aral ka ng mabuti. Okay lang. Hindi mo kailangang tuparin ang pangako mo. Alam ko na nagtatrabaho ka ngayon sa Doll Group. Pwede kitang sulatan ng 100 liham pa para mahulog ang loob mo. Seryoso ka ba? Siyempre, totoo talaga ito. At saka, naniniwala akong ang aking katapatan ay makakaantig sa puso mo. PJ, sa totoo lang. Kung tutuluyan mong tanggihan ako, susulatan kita ng libu-libong liham at ipapadala ko sa opisina mo. Tara na, Ethan. Ipapasyal kita. At magkasama tayong pupunta sa selebrasyon. Tara na. PJ, Tara na. Talagang ako ang bida sa selebrasyon. Bakit mo nasabi yan, Mark? Ang Doll Group ay magdodonate ng bilyon sa universidad para magtayo ng napakagandang laboratorio at gumawa ng isang nangungunang experimental foundation. At ako ang magre-representa sa Doll Group para magtalumpati sa entablado. Wow! Mark, ang galing mo. Hoy Nancy, dapat samantalahin mo na ang pagkakataon. Ang lalaking kasing galing ni Mark ay bihira lang. Ethan, miss na miss kita. 2 taon na. Nami-miss mo ba ako? Ethan? Hindi si Ethan. Sobrang nangulila ako sa kanya kaya nagkamali ako. Naakala ko siya. Nancy, anong tinitingnan mo? Wala lang. Nancy, bakit ang distraction mo? Nancy, hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Mark, hindi mo pa ba naiintindihan? Anong ibig mong sabihin? 2 taon nang hiwalay sina Nancy at Ethan, pero wala pa ring progreso sa inyong dalawa. Nag-aalala siya. Talaga? Siyempre, alam ng lahat na nasa puso niya kapalagi ni Nancy. Kung ikaw ang unang gumawa ng hakbang, matagal na sana kayo. Sa nakalipas na 2 taon, naging malayo na ang loob namin ni Nancy. Hindi ko hahayaang magpatuloy ito. Nancy, paumanhin. Sa nakalipas na 2 taon, masyado akong nakatutok sa karera ko kaya ikaw ay napabayaan. Ha? Alam ko na matagal mo na akong gusto. Naisip ko rin ito. Paano kung maging girlfriend mo ako? Ano sa tingin mo? Ano? Oo, tama ang narinig mo. Mula ngayon, ikaw na ang magiging girlfriend ko. Masaya ka ba? Nancy, nakuha mo na ang gusto mo. Ang pangarap mo ay malapit ng matupad. Ang magkasintahan ay naging magkasintahan na rin. Naantig ako ng husto para maiyak ako. Mark. Nancy, kung masaya ka, ipakita mo. Huwag mong pigilan. Paumanhin. Hindi ako pwedeng maging girlfriend mo. Nancy, tama ba ang narinig ko? Tinanggihan mo ba ako? Sa nakalipas na 2 taon, tuwing ako'y malungkot, lasing, at umiiyak, dahil lahat iyon sa isang lalaki, at ang lalaking iyon ay si Ethan. Nasa puso ko pa rin siya. Hindi, pero hiwalay na kayo, di ba? Pero, hindi ko siya malimutan. Nancy, ito ang unang pagkakataon na nagtapat ako sa isang babae. Sigurado ka bang ayaw mo sa akin? Paumanhin, Mark. Paumanhin? Paumanhin? Ako ang dapat humingi ng paumanhin. Nancy, nasisiraan ka na ba ng ulo? Tinatanggihan mo ako? Para sa isang pampalit? Isang kapalit? Mark, mali ka. Si Ethan ay hindi kapalit ng sinuman. Hindi ko siya malimutan. Dahil mahal ko siya. Anong pinagsasabi mo, Nancy? Paano mo masasaktan ng isang tao na kasing buti ni Mark? Nancy, sinasadya mo bang saktan si Mark dahil pinaghintay ka niya ng napakatagal? Hindi ko sinasadya. Sinasabi ko lang ang nararamdaman ko. Hindi mapipilit ang damdamin. Sa ngayon, kaibigan ang tingin ko kay Mark. Hindi kasintahan. Ang puso ko ay kay Ethan. Maghihintay ako para sa kanya. Hanggang sa magbago ang isip niya. Hindi magbabago ang isip ni Ethan. Ethan. Ethan, umuwi ka na. Nancy,
2 taon na ang nakalipas. Mula nang maghiwalay kayo, hindi ka pa rin ba makamove on? Ethan, sino siya? Ako ang nanliligaw kay Ethan. At malapit na akong maging kanyang nobya. Ay, Diyos ko. Si Nancy ang reyna ng campus noon. Pero iniwan siya ni Ethan. Ngayon si Paige, ang bagong reyna ng campus, ay narito para kunin ang lalaki niya. Oo, anong klaseng gay umabaang? Meron si Ethan para maakit. Ang dalawang diwata. Nakakainis. Magkaklase kami sa universidad, pero wala pa rin akong nobya. Ethan, walang kwentang lalaki. Anong karapatan mong agawin ang atensyon? Sino ka ba para ikumpara ang sarili mo kay Nancy? Makinig kayong lahat. Pagdating sa ganda, ako ang reyna ng campus. Pagdating sa talino, ako ang top scorer ng buong paaralan. Pagdating sa sinseridad, nagsulat ako ng 100 liham pag-ibig para kay Ethan noong high school pa. Pagdating sa paggalang, si Ethan lang ang laging gusto ko mula noon hanggang ngayon. Narinig ko na ang tungkol sa inyo ni Ethan. Ang lalaking hindi mo pinahalagahan, ang siya kong minahal. Kaya, pakiusap, tigilan mo na ang paghihintay sa kanya. Dahil mula ngayon, ako na ang magpoprotekta kay Ethan. Ikaw. Ethan. Kasama ka rin ba sa kanyang panig? Nancy, sinabi ko na sa'yo noon, na tapos na tayo. Wala nang pag-asa pa. Oh, ayan na. Kumalat agad. Na-reject ang reyna ng campus ng Ocean Uni. Ang kalokohan. Patingin nga, totoo nga. Mabibingin na yata ang server. Ang galing mo, Ethan. Magiging bituin ka na. Ang anak ko, kumalat? Magaling. Anak ko yan. Decidido at determinado. Bilisan mo. Kailangan kong makarating doon sa loob ng 10 minuto para makasilip. Opo. Mark, Patingin nga! Na-reject ang gwapo ng campus ng reyna ng campus. Talagang tinalo ng sip-sip. Ethan, sip-sip ka at kapalit ko. Ang kapal ng mukha mong tumayo sa ibabaw ko at insultuhin ako? Sir! Sir! Lumabas ka! Anong nangyari? Ang headmaster, tama ba? Anong klaseng walang kwentang tao yan? Ang kapal ng mukha niyang magpasikat sa pagdiriwang ng paaralan. Inuutusan kita na palayasin siya ngayon din. Ginoong Gray? Ginoong Gray? Sir, anong sinabi mo? Si Ethan ang kinatawan natin para sa outstanding student ngayong taon at siya ang magsasalita sa ilang sandali. Si Ethan? Outstanding? Hindi siya karapat-dapat. Nakapasok si Ethan sa trabaho sa Dal Group na nasa Global 500. Paano naman hindi siya outstanding? Si Ethan ay kontratista lang sa Dahl Group. Hindi siya regular na empleyado. Wala siyang kwenta. Ikaw. sir, ang kinatawan dapat ay si Mark. Si Mark ang ipinagmamalaki namin. Si Ethan. Ay hindi karapat-dapat sa karangalang ito. Tama po, sir. Si Mark lang ang karapat-dapat na magbigay ng talumpati. Ang katulad ni Ethan ay hindi dapat ang magpasikat. Ethan, nakangiti ka pa rin. Gusto mong maging viral, di ba? Sige, sisiguraduhin ko yan. Mga kasama, ilabas nyo ang inyong mga telepono. Mag-live kayo o mag-record kung kaya. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung paano itong basura ay luluhod sa harap ko. Mark, ikaw. Alam mo ba kung sino siya? Sir, kontratista lang siya sa pinakamababang antas ng Dahl Group. Sigurado ka bang ipagtatanggol mo siya? Hayaan mong sabihin ko ito. Ako ang bida rito. Ako ang pangunahin at tanging bituin ng selebrasyong ito. Naririnig mo ba ako? Ngayon, alisin mo siya rito agad-agad. Kung hindi, ang donasyon ay mawawala na. Kaya mo bang panagutan yan? Mark, tigilan mo ang paggulo. Talagang hindi ka natututo. 2 taon na ang nakalipas, si Ginoong Gray Lyon ay nagbabala sa'yo na huwag gamitin ang kapangyarihan mo para mang-api ng iba, lalo ka pang lumala. Mukhang, ang Dahl Group ay hindi ka na kayang panatilihin. Mark, tinanggal ka na. Anong sinabi mo? Tamang-tama ba ang narinig ko? Gusto mo akong tanggalin? Wow, ang yabang mo talaga. Sino ba ang pinagmamalaki mo? Isa ka lang mababang empleyado sa Dahl Group. Anong karapatan mong tanggalin ako? Maliban na lang kung ang tatay mo ang chairman ng Dahl Group? Tama ka, ang tatay ko ang chairman. Sige, narinig ba ng lahat yan? Sinabi niya lang na ang tatay niya ang chairman. Bilis! I-record ninyo ito para sa akin. Malapit nang dumating ang chairman natin. Tingnan natin kung itong loser na to ay maglakas loob na tawaging tatay ang chairman natin. Sige, Mark. Tama na yan. Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Sir, bakit lagi mo siyang kinakampihan nitong basurang to? Ako ang leader ng Dahl Group.
Ako ang kumakatawan sa Dal Group ngayon, tama ba? Ay naku. Ethan, anong karapatan mong magpanggap na anak ka ng chairman? Mas mabuti pang umalis ka na ngayon. Malapit nang dumating ang chairman. Paano mo ito lulutasin? Nancy, hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Noon pa man, hanggang ngayon. Ethan, hindi siya naniniwala sa'yo. Pero ako, naniniwala. Ikaw talaga ang tagapagmana ng Dal Group. Ethan, tigilan mo na ang paggulo. Para ito sa ikabubuti mo. Nancy, ngayon nakikita mo na kung gaano katanga si Ethan, di ba? Nagsisisi ka na ba sa pagtanggi mo sa akin? Hindi ako nagsisisi. Mahal ko siya. Ang pinagsisisihan ko lang ay, hindi ko siya pinahalagahan at nabigo ko siya noong 3 taon naming magkasama. Nancy? Talaga? Sinasadya mo bang sumalungat sa akin? Sinusubukan mo bang ipahiya ako sa harap ng lahat? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ngayon ay hindi lang pagdiriwang ng paaralan. Ito rin ang seremonya ng donasyon ng Dal Group para sa laboratorio. Itong basurang to ay sumalungat sa akin. At yan ay parang paglapastangan sa Dal Group. Wala ka talagang ideya kung gaano kalaking gulo ang ginawa niya. Mga kasama, kung gusto ninyong mapanatili ang donasyon, bawat isa sa inyo ay kailangang suntukin ang basurang ito hanggang sa hindi na siya makabangon at itapon siya sa labas. Saka lang ako mag-iisip na ibigay ang donasyon. Tigilan na yan. Tigil mo na yan. Tatay, Adik ka ba talaga sa pagpapanggap? Akala mo ba talaga pwede mo siyang tawagin ganoon? Kung sasaktan mo siya, lalabanan kita. okay lang. Naniniwala ka sa akin, di ba? E di, ipagpatuloy natin ang palabas. Ginoong Gray Sr., naituro ko na po sa mayabang at walang galang na gago ang leksyon para sa inyo. Mabuti naman. Salamat po, Ginoong Gray Sr. Hindi lang po ginulo ni Ethan ang pagdiriwang, naglakas loob pa siyang tawagin kayong tatay. Talagang nakakagalit. Iminumungkahi kong itapon siya sa ilog para maging pagkain ng mga isda. Para itapon sa ilog at maging pagkain ng mga isda? Opo, Ginoong Gray Sr. Maganda rin po ang mungkahi ko, di ba? Sa wakas, nagkukunwari siyang anak mo. Posible bang ako ang kanyang ama? Paano pong mangyayari yon? Ginoong Gray Sr., kung anak niyo po siya, talon ako sa ilog para maging pagkain ng mga isda. E di, makinig kang mabuti. Si Ethan ang anak ko. Hindi. Ginoong Gray Sr. Ang lakas ng loob mong saktan ang anak ko? Gaano kalakas ang loob mo? Sinaktan mo ang anak ko? Hindi. Tapos na. Ano? Si Ethan ang tunay na tagapagmana ng Dal Group? Ano? Anak ni Ginoong Gray Sr., si Ethan? Ay naku anak, nasaktan ka ba? Nahuli ako. Hindi. Tamang oras lang ang dating mo. Paano ko siya? Mapapahiya kung hindi dahil dito. Ginoong Gray Sr., nagkamali ako. Alam ko, nagkamali ako. Pwede bang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Hindi mo ba sinabi na si Ethan ay hindi anak mo noong nakaraan? Kung alam ko lang na anak mo siya, paano ko siya masasaktan? Lahat iyon ay hindi pagkakaunawaan. Ang Dal Group ay hindi nangangailangan ng mga empleyado na may masamang ugali. Ikaw ay tinanggal na. Palabasin siya. Huwag natin siyang hayaang sirain ang selebrasyon. Wag naman po, Ginoong Gray Sr. Magaling, Binibini. Dahil buong tiwala kang pinaniniwalaan ng anak ko, inaaprubahan kita na maging ang manugang na babae ng pamilyang Gray. Ginoong Gray Sr., hindi pa pumapayag si Ethan. Kilala ko ang anak ko. Sige, ligawan mo siya ng buong tapang, papayag din niyan. Kapag nakapagtapos ka na, iaayos kita sa Dal Group bilang isang senior executive. Salamat po. Nancy, si Ethan, ang mayamang lalaki, ay malapit ng maagaw. Paano ka nakakaupo pa rin dito? Kunin mo na ang lalaki mo. Bawiin mo siya. Tama, Nancy. Kung pakakasalan mo si Ethan, hindi ka na kailanman mag-aalala tungkol sa pera at makikinabang din kami. 3 taon kayong magkasama ni Ethan at siguradong may nararamdaman pa rin siya para sa iyo. Ngayon, si Paige ay sinusubukang sumingit at kunin ang sa iyo. Hindi natin dapat hayaan iyon. Tumahimik ka. Nancy, bakit mo kami sinisigawan? Sinusubukan mo bang iwanan kami kapag nakakapit ka na sa isang mayamang lalaki? Nagbago ka na, Nancy. Hindi ako nagbago. Nakita ko lang ang katotohanan kung ano talaga ito. Kayo dalawa dati ay pinupuri si Mark at inaasar si Ethan. Sa harap ko, ngayong alam ninyo na ang tunay na pagkakakilanlan ni Ethan. Gusto ninyong habulin ko siya.
Hindi ba kayo nandidiri doon? Sa madaling salita, hindi mo kailanman isinasaalang-alang. Ako, kayo ay mga kaibigan lamang sa ginhawa, mga oportunista, at madaling mabago. Huwag mong isiping napakabuti mo. Nancy, ikaw ang walang utang na loob sa mayroon ka. Ikaw ay nakikipag-flirt kay Mark noong kayo pa ni Ethan. Ikaw ang may kasalanan nito. At ngayon, sinusubukan mong baligtarin ito. Nakakawaawa. Tama. Napaka-ipokrito. Ngayong alam mo na ang tunay na pagkakakilanlan ni Ethan, huli na ang lahat para magsisi. Nawalan na siya ng interes sa iyo. Ito ang nararapat sa iyo. Babawi ka ng parehong pagtrato na ginawa mo kay Ethan. Bumabalik sa iyo ang karma. Ginoong Gray Sr. Sa tingin ko, may ilang estudyante sa Ocean Uni na may problemang pananaw sa buhay. Mas mahalaga sa kanila ang material na kayamanan at katayuan kaysa sa katapatan at pagkatao. Dapat mong ayusin ito. Huwag mong hayaang ang nakakalasong pag-iisip na ito ay makahawa sa ating paaralan at mga estudyante. Sir, tama si Paige. Ang paaralan ay dapat gumabay sa mga estudyante para magkaroon ng tamang pagpapahalaga. Hindi natin pwedeng hayaang ang ilang bulok ang sumira sa buong grupo. Oh. Kayo'y pinatalsik at hindi na estudyante ng Ocean Uni. Hindi po, sir. Huwag niyo kaming paalisin. Ilabas sila agad. Huwag silang pababayaan na sirain ang selebrasyon. Nagkamali po ako. Sir, pakiusap. Mga binibini at ginuo, mga guro, estudyante, at mga alumni, bigyan natin ng mainit na palakpakan para salubungin ang ating natatanging estudyante ngayong taon, si Ethan, sa entablado para magtalumpati. Ethan, congratulations. Salamat. Ethan, sinira mo ang lahat. Papatayin kita. Ethan, Nancy. Hoy, Nancy. Hoy. Ethan. Patawarin mo ako. Gising ka? Kukunin ko ang doktor. Ethan. Huwag kang umalis. Please. Nasugatan ka dahil sa akin. Aalagaan kita. Habang nagpapagaling ka. Mag-focus sa pagpapagaling. Aalis na ako. Mag-aalaga ako ng mabuti sa sarili ko. At maghihintay para magbago ang isip mo. Nancy, Ingat. Kayong dalawa. kami. Hindi pa kami magkasama, pero hindi ko siya bibigyan. Magiging akin siya sa lalong madaling panahon. Ethan. Patawarin mo ako. Kahit para sa dahilan na ako ang nagtanggol sa iyo. Nancy, Kung ako ang nauna. ako ang dapat nagpakasakit para sa kanya. At ang pagmamahal ay hindi tungkol sa charity o awa. Hindi mo nagpapakasakit para sa kanya. At aasahan mo na tatanggap siya sa iyo. Ang pagmamahal ay mutual at hindi ito mapipilit. Tama na, Paige. Tigilan mo. Nancy. Tapos na ang relasyon natin. Hindi na posible. Mag-focus sa pagpapagaling. Kung may kailangan ka, hanapin mo lang ang doktor.
Nag-arrange na ako. Tara na. Ethan. Kami. Magkaibigan pa? Siguro. Ang sunset. Ngayon ay Sabado. Hindi ba't nag-promise tayo na pumunta sa Mount Lunar para manood ng sunset? Pasensya na. Hindi ako makakapunta. May mga tasks ako na gagawin ngayon. Magiging libre ako sa susunod na buwan. Sasama ako sa iyo pagkatapos. Gusto mong manood ng sunset, tama? Umuulan nitong mga nakaraang araw. Pero makakapunta tayo kapag gumanda ang panahon. Ethan. Ang sunset.